Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Quezon. Ito po ang kwento. Namulat kami sa kahirapan ng buhay dito sa parte ng Mindanao. Hindi dahil sa kawalan ng trabaho o pangkabuhayan, kundi dahil sa kaguluhan sa aming lugar. Katunayan, malawak ang lupang tinataniman ng aming mga pinagkukunan ng kabuhayan. Ngunit sa madalas na kaguluhan, naapektuhan ang aming baryo at madalas naming nililisan ang aming lugar at babalik na lamang kapag humupa ng sitwasyon. Naging ganun ang aming sitwasyon sa aming lugar. Mga kaguluhang dulot ng mga armadong grupo. At dahil dun, labis na naapektuhan ang aming kabuhayan. At napipilitan ng aming mga magulang na magpalipat-lipat ng matitirahan. Hindi naman namin maiwan yung lupain na yun dahil galing pa yun sa mga ninuno ng aking mga magulang. Buti na lamang at may mga mabubuting puso ang tumutulong sa amin. Isa na dun ay si Uncle Simon. Hindi ko naman siya talaga kaanak, pero matalik siyang kaibigan ng aking ama at ng iba ko pang mga tiyuhin, kung kaya't parang kaanak na rin ang turing namin sa kanya. Siya ang madalas tumutulong sa amin, at hindi lang sa amin, maging sa iba pa naming kaanak. Katunayan, marunong siyang manggamot. Sa kanya kami nagpapagamot. At kalaunan, siya rin ang tumutulong sa amin kagaya ng mga pagkain. At makailang beses din kaming kinupkop nung kinakailangan naming lumisan sa aming tirahan. Pero ang ipinagtataka ko ay sa iisang baryo lamang kami. Pero kaming lahat ay takot sa pagpapalitan ng putok mula sa magkabilang grupo. Ngunit si Uncle Simon ay hindi ko man lamang nakitaan ng takot. Nang minsang itanong ko yun sa aking ama, may taglay daw na proteksyon si Uncle Simon. Isang katunayan dun ay ang malaking pilat sa kanyang muka na nasugatan siya. Pero kaagad din daw naghilom dahil sa kanyang taglay. Kung kaya't ganun na lamang kalakas ang loob nito kahit na nagkakaputukan pa. May mga kaanak akong nasawi ng dahil sa mga kaguluhan ngayon. Lalo na ang huling kaguluhan na nasaksihan ko nung ako'y paslit pa lamang. Nilusob ang aming lugar ng mga armadong grupo. Hinarap yun ng aking ama at ng aking tiyuhin. Base sa aking mga naririnig, ay kinukuha ng mga ito ang mga naani naming palay at iba pang pananim na mariin namang tinanggihan ng aking ama at tiyo. Di nagtagal ay naging mainit na ang kanilang pag-uusap at nagkakataasan na ng boses. Pinapasok na kami ng aking ina sa loob ng bahay at pinatago sa pinakalooban ng kwarto. Pagkapasok namin ay saka kami nakarinig ng sunod-sunod na pagputok. Nag-iyakan na sila nanay, kung kaya't napaiyak na rin ako. Sa musmus kong isipan nun ay tumatak sa aking isipan ang takot ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa labas. Ilang sandali pa ay nakadinig na kami ng pagtangis mula sa labas. Naririnig ko ang boses ng iba kong mga kaanak. Nasawi ang aking tiyuhin at ang isa ko pang pinsan. Ang aking ama naman
ay sa kabutihang palad ay nakaligtas at ni galos ay wala itong natamo. Ngunit bukod dun ay tinangay ng mga armadong grupo ang mga inani naming mga pananim. Ayon kay tatay, siya raw ang unang binaril ng mga armadong grupo. Tinamaan daw siya at yun ang pakiwari niya. Katunayan ay bumagsak nga daw siya sa lupa. Ngunit hindi niya inaakalang mabubuhay pa siya. Nagulat na lamang siya na ni galos ay wala siya. At pagkabangon niya ay sa kanya nakita ang isa sa kanyang mga kapatid at pamangkin na duguan na. Ayon pa kay tatay, kung hindi daw sa ibinigay sa kanya ni Uncle Simon na pananggalang, ay malamang siya rin ay nasawi dahil siya daw ang unang binaril ng mga bandido. Paniniwala ni tatay na iyon ang nagsalba sa kanyang buhay. At dahil sa pangyayaring yun, ay nilisan namin ang aming lupain sa probinsya. Naghanap kami ng matitirhan. Pansamantala kaming nakipanuluyan sa bahay nila Uncle Simon hanggang sa magkaroon ng trabaho si tatay sa Maynila. At sumunod na din kami kay tatay. Sa Maynila na ako nagpatuloy ng pag-aaral. Sa mura akong isipan na yun, ay naukit sa aking isipan ang malagim na pangyayaring yun. Kung kaya't habang lumalaki, ay pinangarap kong maging isang sundalo. Nais kong ipagtanggol ang mga mamamayan laban sa mga nanggugulo at mga mapang-api. Ayoko nang maulit pa ang pangyayaring yun. Mahigit 10 taon na ang lumipas at nang nasa 8 taong gulang na ako, ay naging sundalo ako, kagaya ng aking ipinangako sa aking sarili. Natatandaan ko pa na malawakan ang pag-recruit ng mga kasundaluhan noong panahon na yun. Mga taong 1970s yun. Sumailalim ako sa ilang buwan na pagsasanay at nadestino sa iba't ibang parte ng Pilipinas hanggang sa madestino kami sa may probinsya ng Quezon. Delikado ang buhay sundalo. Palaging nasa hukay ang isang paa mo. Kung kaya't para sa amin ay mahalaga ang aming mga kasamahan. Para kaming magkakapatid kung magturingan. Dahil pagsabak sa labanan, kami-kami lang din ang magkakatuwang. Isang beses ay nagpapatrolya kami sa kabundukang bahagi ng Quezon. Napakasukal ng lugar. Sabayan pa ng panakanakang pag-ulan na lalong nagpahirap ng aming sitwasyon. Habang nagpapatrolya, bigla na lamang kaming pinaputukan sa bahaging iyon. Isang ambush. Napasadsad ako sa gilid ng bangin para lamang makaiwas sa pag-atake na yun. At ganun din ang iba ko pang mga kasamahan. Sa kabutihang palad, ay hindi naman ako natamaan. Nagkapalitan ng putok mula sa panig namin at sa panig ng kalaban. At nang makahanap ako ng pwestong maayos-ayos, ay nakipagpalitan na din ako ng putok. Buti na lamang at nakaabang ang mga kasama naming mga sundalo. Tumagal ang paalitan ng putok ng mga kalahating oras hanggang sa napaatras na ang mga kalaban. Tinugis namin ang mga kalaban at hindi kalaunan ay natunto namin ang isa sa mga kubo na kanilang pinagkukutaan. Nang halughugin namin ang kanilang pinagkukutaan, bukod sa mga dokumento at mga armas na narito, ay nakita namin ang ilang mga katawang nakahandusay na lamang. Mga wala ng buhay.
na sa tansya namin ay mga kasapi ng grupong ito. Ngunit kakaiba ang uri ng kanilang pagkamatay. Laslas ang leeg. Ang isa'y wakwakan tiyan. Ang isa na may nawawala ang laman loob. Parang malayo na namatay ito sa putok ng baril. Hinalugog pa namin ang lugar. At kitang-kita namin ang mga sariwang laman. Dahil maging ang dugo nito ay hindi pa ganong natutuyo. Ngunit sa engkwentrong ito ay dun din ako nakakita ng kakaibang pagkilos ng hindi ko malaman na isang tao ba o isang hayop. Napakabilis ng kilos nito. Hindi pangkaraniwan. Ngunit nang makita ko ito ay medyo malayo na ito. Nakailang talon na ito sa mga sanga ng puno at pagkatapos ay tumalon sa dulong bahagi. Nang sundan ko ang parting iyon ay nagulat ako dahil bangin na iyon. Sinubukan kong magtanong-tanong sa aking mga kasamaan, ngunit parang ako lamang ang nakakita nun. Hindi ko din malaman kung ano ba ang nilalang na yun at kung parte ba sila ng tinutugis namin o hindi. Pero ayon sa aming mga opisyal, i-report na lamang daw namin to ng mga namatay sa engkwentro at patuloy pa rin kami sa pagtugis ng kanilang leader na ayon sa aming mga opisyalis ay talagang mailap din at napakahirap daw tugisin. Sa kabutihang palad naman ay wala din kaming casualty. May mga nasaktan at may mga nasugatan, subalit walang namatay sa aming panig. Nagpatuloy lamang kami sa pagpatrolya dun sa lugar na aming pinagdestinuhan, lalo na sa area na yun, dahil naroroon pa rin ang aming target. Makalipas ang ilang linggo ay nakatanggap muli kami ng impormasyon ng maaaring kinaroroonan ng aming target sa kaparehas na area din. Subalit nasa kabilang panig naman ito ng kabundukan ng lugar din yun. Sa pagkakataong ito ay mas naging maingat kami. Mula sa malayo ay nasipat na namin yung lugar gamit ang larga vista. Hindi lamang isang kubo ang naroroon. Mga 3 maliliit na kubo ang meron dun na pinaghihinalaan naming pinagkukutaan nila. Mabilis ang aming paglusob, ngunit napakamaingat. Nagawa naming mapaligiran ng area na yun nang hindi naaalarma ang kalaban. Ako ang pumwesto sa pinakadulo, sa pinakamalayong kubo ng area. Nag-aantay na lamang kami ng hudyat ng aming opisyal. At sa isang kumpas nito ay sabay-sabay kaming lumusob. Habang papalapit ay parang napapansin ko na parang walang tao sa loob. Pero patuloy pa rin kami sa aming misyon. Patuloy pa rin kami sa pagmanman sa kapaligiran. Patuloy pa rin kami sa pagiging maingat. Nang makarating na kami mismo sa area, pagkalusob namin dun ay mga nakahandusay na katawan ang naroroon. Mga wakwak ang katawan. May mga laslas ang tiyan ng iba. At ang iba naman ay lumuwa na ang mga laman loob. Ang iba naman ay wala na. Nagkalat ang mga katawan nito sa loob ng mga kubo. Ako naman ay pinasok ko na din ang pinakadulo na kubo kung saan ako nakatapat. Ngunit bago pa ako pumasok ay naging maingat rin ako. Halos pagapang akong lumapit sa kubo na yun.
habang papalapit, ay napansin ko ang isang nilalang na hindi ko mawari kung ano. Hindi ko alam kung tao ba to o isang hayop. Ngunit malaking nilalang to. Parang may ginagawa ito sa loob. At nang aking mapagtanto, ay nginangasab nito ang katawan ng isang tao. Pinigilan ko ang aking sarili at pinagmasdan ang nilalang na yun. Isang anyong tao nang umangasab ng sariwang karne rin ng tao. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Hindi ko pa rin malaman kung hayop ba ang aking nakikita. Nang maya-maya pa ay bigla itong lumingon. Kitang-kita ako. Para itong isang aswang. Natulala ako. Nabigla ako sa aking nakita. Ngunit sa nilalang na to ay mababanaag pa rin ang anyong tao nito. Parang saglit ay nawala ako sa ulirat. Nang bigla akong mahimasmasan, ikakalabitin ko na sana ang gatilyo ng baril. Nang biglang magpalit ang nyug, ang nilalang na ito. Halos panawan ako ng ulirat sa aking nakita. Hindi ako maaaring magkamali. Dahil pagpalit ng anyo ng nilalang na yun, ay kitang-kita ko ang pilat sa kanyang muka. Siya si Uncle Simon. Napatulala na lamang ako sa aking kinaroroonan at pinigilan muli ang sarili na kalabitin ang gatilyo. Nang mapansin nito na may nakatingin sa kanya, ay saka ulit ito nagpalit anyo at biglang tumalon ng napakalakas at tumalilis ng takbo. Maya-maya pa'y saka pa lamang nagdatingan ng aking mga kabady. At dun ko nakumpirma na ang taong tinutugis namin ay yung nasa kubo. Subalit wala na itong buhay at wakwak na ang katawan. Siya yung ninangasab nung aswang kanina. Hindi ko na pinagbigay alam pa sa aking mga kasamaan ang aking nasaksihan. Pero hanggang sa pag-uwi ay hindi ko ito maalis-alis sa aking isipan. Inireport ng aming opisyal na ang pangyayaring yun ay namatay ang aming mga kalaban sa ninang engkwentro. Nang makabalik akong Maynila, ay kaagad ko itong sinabi sa aking ama. Gulat na gulat si tatay sa aking ibinalita. Maging siya ay hindi inakala ang kinasapitan ng kanyang matalik na kaibigan. Kung paano siya umantong sa ganun, ay siya lamang ang nakakaalam. At kung paano siya nakarating sa Quezon, ay hindi rin namin alam. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla, masagana, maganda at manigong bagong taon sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga silent listeners, lahat po ng mga taga-suporta po natin, mga OFW listeners at mga nagpadala po ng mga kwento at mga writers po natin, maraming salamat po. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla,
masagana, at manigong bagong taon sa ating lahat. Nais ko lamang din pong batiin ng happy birthday po si Boss D. Fred. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po, boss. At channel po ni Boss D. Fred Mystery Files. At yung iHeart, kung may time po kayo, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. At kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Maliling, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po,
kay Boss Titan Love TV, Boss Diggy and George, hilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Campos, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Wolf, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reyna Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang pa like mo at pati na dito sa show. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.